ang halumigmig ng umaga ay yumayakap sa malawak na bintana ng silid, aralan, nagalagos sa pinong tela ng kultina na nililinis ni Laya de la Cruz. Ang 26 taong gulang na si Laya sa kanyang simpleng uniforme ng kasambahay ay tahimik na gumagalaw. Ang bawat pagpahid ng basahan ay tila isang lihim na pagdarasal. Ngunit hindi ang alikabok sa mga libro o ang kinang ng sahig ang umakit sa kanyang paningin. Sa halip, ito ay ang figura ng hapag, kainan, isang malaking pintana nakasabit sa gitna ng dingding na tila nagbubulong ng mga lihin. Alam ni Laya ang katotohanan. Ang bawat brushstroke, bawat kulay, bawat anino ay pamilyar sa kanya. Sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo ng isang simpleng lingkod, naroon ang matalas na mata ng isang bihasang art appraiser, isang talentong pinilit niyang ikubli. Ang hapag, kainan, sa kabila ng nakakabighaning ganda nito na nagpapakita ng isang pamilyang Pilipino na nagtitipon sa hapagkainan ay isang perpektong peting obra. Naalala niya ang araw na una niyang nakita ito sa isang pribadong eksibisyon na kumpirma niyang ito ay peke, ngunit pagkatapos ay bigla itong naglaho kasabay ng pagsisimula ng kanyang mangungot. Ngayon nakasabit ito rito sa pinakaloob ng tahanan ng pamilya Alcaraz, isang paalala ng kanyang nakaraan at ng dahilan kung bakit siya naroroon. Ang bigat ng lihin ay pumipiga sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang manahimik. Ang buhay ng kanyang ama, si Mang Fidel, ay nakasalalay dito. Kasambahay, naunawaan niya, ay isang maskara. Isang maskara upang magtago, upang magmasid, upang mangalap ng katotohanan. Si Mang Fidel, ang kanyang ama, isang batikang tagapagkumpuni ng mga lumang pinta, ay naisangkot sa isang malaking iskandalo ng pamemeke ng sining. Nabilanggo, ang kanyang pangalan ay nadungisan, ang kanilang buhay ay nawasak. Ang paghahanap ng katarungan para sa kanyang ama ang nagsisilbing gasolina sa bawat galaw ni Laya, sa bawat paghinga niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Santino Alcaraz. Ang 28 taong gulang na binata ay may matangkad na tindig. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang hindi nakikitang punto. Ang kanyang mukha ay nababalot ng lalim na kasipan. Nagulat si Laya. Ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang reaksyon, ibinalik ang tingin sa basahan at patuloy na naglinis. Si Santino, ang anak ni Don Luisito Alcaraz, ang iginagalang na ulo ng pamilya at kilalang kolektor ng sining, ay isang promising na art auctioneer. Ang kanyang pagnanais na buhay ng reputasyon ng auction house ng kanilang pamilya na bumagsak kasama ng mga lumang koleksyon ay maliwanag sa bawat desisyon niya. Siya ay praktikal, naniniwala sa katotohanan at hustisya, ngunit may malalim din siyang pagmamalaki sa mana ng kanilang pamilya. Hindi niya alam na ang isa sa mga legacy ngayon ay isang napakagandang kasinungalingan. Naghanda si Santino para sa isang malaking auction at ang hapag, kainan, ay isang centerpiece ng koleksyon ng kanilang pamilya. Ngunit sa kanyang pagdaan, nahuli ng kanyang mata ang kakaibang pagtingin ni Laya sa pinta. Isang sulyap na hindi lamang nagmula sa simpleng paghanga ng isang kasambahay, kundi mula sa isang bagay na mas malalim, mas mapanuri. May kakaiba sa mga mata ni Laya sa kung paano siya gumagalaw, isang tiwala na hindi karaniwan sa kanyang posisyon. Ngunit binaliwala niya ito. Iniugnay lamang sa matinding paghanga sa isang obra ng sining. Patuloy si Laya sa kanyang paglilinis. Ang kanyang mga pandama ay matalas. Pinagmamasdan niya si Santino, ang kanyang matalas, natalino at integridad na nagpapakita sa bawat galaw niya habang sinusuri ang mga papeles at tumatawag sa telepono.
mayroong isang bagay tungkol kay Santino na gumugulo sa puso ni Laya, isang halo ng paghanga at matinding kalungkutan. Paano niya ipagtatapat ang katotohanan nang hindi dinudurog ang taong kanyang hinahangaan? Ang taong, sa lahat ng katotohanan, ay nagtataglay ng bunga ng kasinungalingan na sumira sa buhay ng kanyang ama. Ang air conditioning sa silid ay tila nagdadala ng mga salita, ng mga lihin. Si Laya, abang aayos ng mga upuan, ay narinig ang unti-unting pagbanggit sa nalalapit na auction. Ang hapag, kainan ay binanggit. Ang halaga nito, ang karangalan nito. Ngunit sa bawat pagpuri, mayroong isang kirot sa puso ni Laya. Minsan, sa mga random na pagkakataon, napapansin ni Santino ang kakaibang pagiging Pinoy ni Laya. Isang beses, habang inaabot niya ang isang aklat, nagawa nitong hawakan ng mga pahina ng may iinat na parang ito ay isang delikadong antigo. Isang beses naman, habang aayos ng mga base, nagbigay ito ng isang maikling komento tungkol sa balance ng kulay na nagpataas ng kilay ni Santino. Hindi niya gaanong pinansin, ngunit ang mga sadaling iyon ay nagtanim ng maliit na butil ng pagtataka sa isip niya. May kakaiba sa dalagang ito. Ang araw ay nagpatuloy. Ang paglilinis ay natapos, ngunit ang paghihintay ay hindi. Ang nalalapit na aksyon ay tila isang ticking time bomb para kay Laya. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Ngunit paano? Nang malalim na ang gabi at ang malaking bahay ng Alcaraz ay nababalot sa katahimikan, si Laya ay nagbalik sa silid. Aralan. Ang mga ilaw may nakapatay na. Tanging ang buwan lamang ang nagbibigay ng bahagyang liwanag. Hindi niya maiwasang tumitig muli sa hapag, kainan. Ang peking ningning nito ay tila nangungutya sa kanya. Biglang narinig niya ang boses ni Santino mula sa kanyang pribadong tanggapan, na marahil ay naiwan niyang bukas. Mahina lamang ito, ngunit malinaw ang bawat salita sa tahimik na gabi. Oh, alam ko ang mga bulong. Narinig niya ang sabi ni Santino sa kabilang linya ng telepono. May ilang mga nagdududa sa pagiging tulay ng hapag, kainan. Ang mga matatandang kolektor, alam mo naman. Kailangan kong patunayan ito. Kailangan kong ilagay ang lahat ng aking kredibilidad sa likod nito. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos si Santino ay nagpatuloy, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkarismaya at pagtatanggol. Alam kong mayroon pa yung sapat na dokumentasyon. Ngunit ang mga Alvaro experts na ito ay tila walang tigil sa paghahanap ng butas. Ang action ay sa loob ng 2 linggo. Kailangan nating maging handa. Hindi natin pwedeng hayaang masira ang pangalan ng pamilya Alcaraz dahil sa isang alingaw-ngaw. Bawat salita ni Santino ay tila isang malakas na tulog sa tainga ni Laya. Ang presyon. Ang reputasyon. Ang alingaw-ngaw na ito ay hindi lamang alingaw-ngaw para sa kanya. Ito ay isang katotohanan na sumisila sa kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang asa na umusbong sa kanyang dibdib. Kung may mga nagdududa, nangangahulog lang hindi pa huli ang lahat. Kung mayroong presyon na patunayan, ang pagiging tunay, nangangahulog ang magkakaroon ng pagkakataong lumabas ang katotohanan. Ngunit kasabay ng asa ay ang bagong bigat. Paano niya sasabihin kay Santino ang katotohanan? Paano niya sisirain ang kanyang mundo, ang pagmamalakit ng kanyang pamilya, para lang mailigtas ang kanyang ama? Ang pagmamahal niya para sa kanyang ama ay nagtulak sa kanya rito, ngunit ang kanyang lumalagong paghanga kay Santino ay gumulo sa kanyang misyon. Ang hapag, kainan, ay hindi lamang isang pinta, ito ay isang liwanag. Uugnay sa kanila, isang pagsubok na magpapariwanag sa landas ng kanilang mga buhay.
Si Laya ay nanatili sa dirin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa peking obra. Ang kanyang puso ay tumitintig sa halong emosyon. Ang laro ay nagsimula na, at siya ay nasa gitna ng lahat. Ang bulong ng perlas ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-asa ay tila isang mumunting bituin sa kalaliman ng gabi na nagbibigay liwanag sa landas ni Laya habang lumalabas siya mula sa silid, aralan ni Santino. Ang mga bulong ng pagdududa tungkol sa hapag, kainan, ay hindi nagpabagsak sa kanya. Sa halip, nagbigay ito ng bagong puwersa sa kanyang loob. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit bawat hakbang ay puno ng panganib, at ang kanyang maskara bilang isang kasambahay ay kailangan niyang isuot ng mas mahigpit. Sa mga sumunod na araw, ang mga kilos ni Laya sa mansyon ng mga Alcaraz ay naging mas mainat at mas matalas. Ang bawat paglilinis ay isang pagkakataon upang magmasid. Kapag lumabas si Santino sa kanyang silid, aralan o kapag nagkaroon ng mga pagtitipon ang pamilya sa ibang bahagi ng bahay, si Laya ay tila isang anino. Gumagalaw ng tahimik, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa hapag, kainan. Sa ilalim ng pagkukunwari ng paglilinis ng frame ng pinta, dahan niyang sinuri ang bawat pulgada nito. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa mga gilid. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng mga maliliit na irregularidad na hindi mapapansin ng ordinaryong tao. Ang hapag, kainan ay isang perpektong peking obra, walang duda. Ngunit, may mga maliliit na detalye na nagpatunay sa kanyang hinala. Ang paraan ng pagpapahid ng varnish, isang partikular na kulay sa background na tila hindi akma sa palete ni Maestro Alvaro. At ang pinakamahalaga, ang paraan ng pagkakayari ng kandas. Sa ilalim ng kanyang matalas na paningin, ang mga linyang ito ay tila sumisigaw ng kasinungalingan na kinukumpirma ang kanyang unang pagsusuri. Hindi ito ang orihinal na hapag, kainan na minsan niyang sinuri sa eksibisyon, ang peking obra na naglaho, kasabay ng pagkasila ng kanyang ama. Ito ay isa pang kopya. Marahil isang double fig na mas pinaganda, o baka naman ito ang mismong orihinal na kanyang unang sinuri na ibinalik sa mas matibay na pagkukunwari. Ang isip ni Laya ay gumulong sa mga posibilidad, bawat isa ay mas komplikado kaysa sa nauna. Kailangan niya ng mas malalim na pag-aaral. Bukod sa pinta, ginamit din ni Laya ang kanyang posisyon upang siya satin ng iba pang bahagi ng mansyon. Ang lumang library na puno ng mga aklat tungkol sa sining at kasaysayan, ang silid ng mga lumang koleksyon kung saan nakaimbak ang mga hindi na ipinapakitang obra, at maging ng mga lumang papeles sa opisina ni Don Luisito, lahat ay naging target ng kanyang tahimik na paghahanap. Sa bawat pagkakataon, habang nag-aayos ng mga dokumento o nagpupunas ng alikabok sa mga kabinet, dahan niyang sinisikap na humanap ng mga sulat, lumang inventaryo, o anumang bagay na may kinalaman kay Maestro Rara Alvaro o sa mga transaksyon ng pamilya Alcaraz sa sining. Isang hapon, habang naglilinis sa lumang silid, aklatan na halos hindi na ginagamit, nakita ni Laya ang isang kahon ng mga lumang sulat at pahayagan. Sa ilalim ng mga luma at dilaw na papel, nakita niya ang isang artikulo mula sa pahayagan na may pitsang ilang taon na ang nakalitas. Ang headline ay tungkol sa isang art forgery scandal at ang pangalan ni Mang Fadel ay lumitaw. Ang kanyang puso ay kumirot. Ngunit sa artikulo, mayroong isang maliit na footnote na nagbabanggit ng nawawalang obra ni Maestro Alvaro na umano'y pinagmulan ng pagkalito sa merkado. Ito ay isang maliit na piraso ng impormasyon, ngunit ito ay sapat upang patunayan na ang kaso ng kanyang ama ay konektado sa isang mas malaking komento. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa labas.
Gamit ang isang lumang burner phone na matagal na niyang itinago, lihin niyang kinontak si Elena, isang dating kasamahan sa kanyang lumang kumpanya ng art appraisal na naging isang respetadong art restore at may malawak na network sa mundo ng sining. Elena, si Laya ito, bulong niya sa telepono. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng gabi. Laya. Diyos ko, saan ka nagpunta? Ang dani kong tawag, bakit ngayon ka lang sumagot? Ang boses ni Elena ay puno ng akalala at pagtataka. Mahabang kwento. Kailangan ko ng tulong mo, ngunit kailangan itong maging lihin-lalihin. May alam ka ba tungkol sa mga kaso ng pamimeti ng sining kamakailan? Lalo na yung mga konektado kay Maestro Alvaro. At ano ang alam mo tungkol sa paglaho ng orihinal na hapag? Kainan? Ang usapan ay maikli, ngunit makahulugan. Ipinangako ni Elena na maghahanap ng impormasyon nang walang anumang tanong dahil sa tiwala nila sa isa't isa. Samantala, sa loob ng mansyon, nagsimulang mapansin ni Santino ang mga kakaibang bagay tungkol kay Laya. Hindi lamang sa paraan ng kanyang paggalaw, kundi sa mga oras na hindi sinasadya. Ipinapakita niya ang isang layo ng unawa sa sining na hindi akma sa kanyang posisyon. Isang gabi sa hapag-kainan ng mga alcaraz, uusapan ng pamilya ang isang kontrobersyal na modernong sining na ipinapakita sa isang galerya. Ang sining ngayon ay nawawalan na ng kaluluwa, sabi ni Don Luisito na may pagkamuhi sa kanyang boses. Ang mga ito ay tila walang kahulugan, walang emosyon. Iba sa mga obra ng mga lumang maestro na puno ng buhay at kasaysayan. Ngunit ama, sagot ni Santino, kung minsan ang tunay na kaluluwa ay nasa paghahanap, nasa pagpapakita ng mga bagong paraan ng unawa sa mundo. Ang mga lumang maestro ay modern din sa kanilang panahon. Si Laya, na naghahanda ng dessert sa gilid, ay hindi sinasadyang narinig ang usapan. Mayroong isang sandali ng katahimikan, at sa kanyang isip, isang ideya ang bumangon. Sa isang hindi inaasahang kilos, habang inilalagay ang plato sa mesa, siya ay bumulong. Minsan po, ang kaluluwa ng sining ay hindi lamang sa kung ano ang ipinapakita, kundi sa kung ano ang tinatago. Ang mga bagay na hindi nakikita. Iyon ang nagbibigay ng pinakamalalim na kahulugan. Lahat ay napatingin kay Laya. Ngunit bago pa sila magtanong, mabilis niyang itinago ang kanyang muka at humingi ng paumanhin. Paumanhin po, Sir, Ma'am. Hindi ko po sinasadya. Natawa si Don Luisito, aba, may pilosopo pala tayong kasambahay. Ngunit si Santino ay hindi natawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Laya, isang sulyap na puno ng pagtataka at isang bahid ng paghanga. Ang boses ni Laya ay tahimik, ngunit ang kanyang mga salita ay may lalim na hindi inaasahan. Simula noon, nagsimulang subukan ni Santino si Laya. Sa mga random na pagkakataon, habang naglilinis si Laya sa kanyang opisina, ituturo niya ang isang partikular na pinta o iskultura. Ano sa tingin mo ang panahon ng pagkakayari nito? O anong mensahe kaya ang gustong iparating ng artista dito? Palaging maingat ang sagot ni Laya. Sa tingin ko po, Sir, ito ay mula sa panahon ng romantisismo, batay sa lalim ng emosyon sa mukha ng figura. O ang paggamit po ng kulay na ito ay nagpapahiwatig ng pag-asa sa kabila ng dilin. Ang kanyang mga sagot ay palaging simple, ngunit may sapat na kaalaman upang magpataas ng kilay ni Santino at upang magtanim ng bini ng paghanga sa kanyang puso. Isang araw, habang aayos si Laya ng mga lumang libro sa opisina ni Santino at
Inilalagay ang kape niya sa tabi ng mesa. Ang kanyang kamay ay biglang nadulas. Ang tasa ay umindayog at papalapit ito sa isang pinong sketch na ginawa ni Maestro Alvaro, isang rare at napakahalagang pag-aari ng pamilya. Sa isang tisap, mata, bago pa man umabot ang kape sa papel, mabilis na nahablot ni Santino ang tasa. Ang kanyang kamay ay humarang sa sketch. "Ingat, Laya," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang matigas, ngunit puno ng pag-aalala. "Paumanin po, sir." "Napakalaki kong tanga," sabi ni Laya. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Hindi lang dahil sa posibleng masira ang sketch, kundi dahil sa sandaling iyon, nakita niya ang matinding pagkabahala sa mga mata ni Santino. Ngunit sa halip na pagalitan siya, uminga ng malalim si Santino. "Ayos lang, Laya. Nangyayari iyan." Inawakan niya ang balikat ni Laya. Ang kanyang haplos ay nagbibigay ng katiyakan. "Maging maingat ka na lang sa susunod." Ang ganoong uri ng pag-aalala ay nagbigay ng kurot sa puso ni Laya na nagpapahirap sa kanyang misyon. Ang lihim na paghahanap ni Laya ay nagpatuloy. Isang araw, sa tulong ni Elena, nagawa niyang makakuha ng ilang impormasyon. "May isang lumang kaso," sabi ni Elena sa telepono, "isang art collector na nagngangalang Rogelio Salazar. Kilala siya sa pagkakaroon ng mga questionable na transaksyon. Narinig ko na minsan siyang nagkaroon ng malaking koleksyon ng mga albaro. Ngunit marami sa mga ito ay biglang naglaho o napalitan ng mga peking obra. Parang isang salamangkero. Mayroon din siyang koneksyon sa isang lumang auction house na nag-broker ng mga albaro bago pa man lumabas ang iskandalo ng iyong ama." Ang pangalan ni Rogelio Salazar ay umalingaw sa isip ni Laya. Naalala niya ang pangalan na yon sa mga lumang papel ni Mang Sadel at sa mga balita tungkol sa iba pang kaso ng paminik. Kinabukasan, habang inililipat ang hapag, kainan, upang linisin ang likod nito, isang proseso na mahirap niyang naipilit kay Don Luisito, nakita ni Laya ang isang kakaibang marka. Sa ilalim ng frame, sa likod ng kandas, mayroong isang maliit na silyo na tila isang opisyal na sertipikasyon, ngunit sa kanyang matalas na mata, agad niyang napansin ang isang maliit na irregularidad sa letra. Isang hindi kapansing pagkakamali na tila ginawa ng isang nagmamadali o hindi sanay na kamay. Ngunit ang simbolo sa selyo, isang estilong perlas, ay nakita na niya dati. Sa mga lumang dokumento ng kaso ng kanyang ama, mayroong isang report tungkol sa isang peking selyo na ginamit sa isa sa mga nawawalang albaro. Ito ay eksaktong kapareho. Ang kanyang hinala ay kinumpirma. Ang hapag, kainan ay konektado sa kaso ng kanyang ama, at ang selyo ay ang kanyang unang matibay na ebidensya. Ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman din ni Laya ang isang anino na sumusunod. Minsan, sa isang art gala na ipinapakita sa telebisyon na pinapanood ni Santino, nakita niya ang isang matangkad at mayabang na lalaki na kumakausap sa isang kilalang art critic. Ang lalaki ay si Rogelio Salazar, ayon sa balita. Ang kanyang tingin ay tila nagtatago ang 1,000 lihim at mayroon siyang kakaibang aura ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Laya ang lamig ng takot sa kanyang likod. Ang paghahanap ng katotohanan ay mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Naalala niya ang kanyang ama. Flashback, nakaupo si Mang Fidel sa isang madilim na selda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. "Laya,
Bulong niya. Hindi ko ito ginawa. Pinagsamantalahan nila ako. Mayroong mas malaking bagay sa likod nito. Ang mga perlas. Ang mga perlas. Ang kanyang boses ay tila isang malabong alingaw sa isip ni Laya. Ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay nananatili. Isang paalala ng kanyang pananagutan. 10 flashback. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Ang hapag, kainan, ay hindi lamang isang peking obra. Ito ay isang peraso ng isang mas malaking puzzle na nagtatago ng katotohanan at katarungan para sa kanyang ama. Ngunit ang paghahanap na ito ay naglalagay sa kanya sa panganib at higit sa lahat, naglalagay din ito sa panganib kay Santino, ang taong kanyang hinahangaan at ngayon ay unting pinagkakatiwalaan. Ang mga anino ng Rogelio, Salazar, ay nagbabanta at ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay lumalalin sa mansyon ng mga Alcaraz. Ang bawat ilaw ay unting namamatay at ang mga tunog ng araw ay nagbibigay daan sa tahimik na paghinga ng mga natutulog. Ngunit para kay Laya, ang gabi ay simula pa lamang ang kanyang tunay na trabaho. Ang mga salita ni Mang Fidel ang mga perlas ay patuloy na umalinaw sa kanyang isip, kasama ng nakita niyang silyo ng perlas sa likod ng hapag, kainan at ang anino ni Rogelio Salazar. May mas malalim pa rito, nang matiyak na walang sinuman ang gising, at ang tanging bantay ay ang buwan na sumisilip sa mga bintana, tahimik na lumabas si Laya mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay halos hindi marinig, habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo, patungo sa silid, aralan ni Santino. Sa kanyang bulsa, hawak niya ang isang maliit, nakit ng mga apraisal tuol na matagal na niyang itinago, nakabalot sa isang lumang tela, upang hindi mapansin. Ang mga ito ay kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga dila, sa mundo ng sining. Pagpasok sa silid, aralan, ang malaking hapag, kainan ay tila naghihintay, nagtatago ng kanyang mga sikleto sa dilim. Isinara ni Laya ang pinto at sinindi ang kanyang miniature, lamp at isang magnifying glass na may kasamang light. Ang tanging liwanag na nagmumula rito ay sapat na upang hindi siya mapansin mula sa labas, ngunit sapat upang makita niya ang mga detalye sa loob. Pinagmasdan niyang muli ang pinta, hindi bilang isang katulong na naglilinis, kundi bilang ang Laya de la Cruz ang bihasang art appraiser na may matalas na mata para sa katotohanan. Dahan, sinimulan niyang suriin ang bawat pulgada, bawat brushstroke. Ang selyo sa likod ay patunay na ito ay isang peking obra. Ngunit ang pakiramdam niya ay may mas malalim pa sa peking ito. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga detalyeng arkitektural sa likuran ng pinta, ang mga haligi ng isang lumang bahay, ang disenyo ng mga bintana. Noon pa man, nararamdaman na niya na may mali sa mga detalye na ito. Ang estilo ay hindi ganap na tumutugma sa kilalang mga gawa ni Alvaro, ngunit hindi rin naman ito gaanong halata upang mapansin ng isang ordinaryong mata. Parang isang palaisipan, isang puso na naghihintay ng tamang solusyon. Gamit ang kanyang lamp, sinuri niya ang pinta. Ang iba't ibang layer ng pintura ay nagpakita ng mga kakaibang marka. Mayroong isang bahagi sa kaliwang ibaba ng tinta, sa likod ng isang upuan, na tila mayroong isang anino, isang bahagi na masiksik ang pintura. Nang suriin niya ito ng mas malapitan gamit ang magnifying glass, natuklasan niya ang isang napakaliit na titit o simbolo na tila bahagyang nakatago sa ilalim ng huling layer ng garnish. Isang maliit na estilong perlas, ngunit hindi ang selyo. Ito ay parang isang watermark na nakaukit sa mismong tela ng pinta. Ito ay hindi lamang isang peking obra, ito ay isang mensaheng nakatago. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis.
Ito ang lihim na hinahanap niya. Ang hapag, kainan na ito ay hindi lamang ginawa upang lokohin ang mga tao, ito ay ginawa upang itago ang isang bagay, upang magsibing susi. Ngunit susi para saan? Pinalot niya ang kanyang mga kagamitan at bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang isip ay nag-iisip ng mga posibleng koneksyon. Ang mga perlas na binanggit ng kanyang ama, ang selyo ng perlas, at ngayon, ang maliit na marka ng perlas sa pinta. Lahat ay tila nagtuturo sa isang direksyon. Sa mga sumunod na araw, ang relasyon ni Laya at Santino ay nagsimulang magbago. Si Santino, na dati ay palaging may tiyak na distansya, ay nagsimulang lumapit. Hindi lamang sa mga random na tanong tungkol sa sinin, kundi sa mas personal na paraan. Isang hapon, naabutan ni Santino si Laya na nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina. Sa halip na lumabas kaagad, nanatili siya. Laya, simula niya. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa dati. May gusto akong itanong sa iyo. Hindi bilang isang katulong, kundi isang tao na pinagkakatiwalaan ko, ang pananaw. Nagulat si Laya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong klaseng tono mula kay Santino. Ano po yon, sir? Ang hapag. Kainan, sabi niya. Lumapit sa pinta at tumitig dito ng matagal. May mga bulungan sa paligid. Ang ilang mga collector ay nagtatanong sa pagiging tunay nito. Ang ama ko, si Don Luisito, ay may sariling mga pagdududa rin. Ang problema, binili ito mula sa isang medyo misteryosong pinagmulan. Ang pamilya namin ay may mahabang kasasayan sa sining, at ang anumang iskandalo ay maaaring makasila sa aming reputasyon, lalo na sa mundo ng auction. Uminga ng malalim si Santino. Ang totoo, Laya, ang hapag, kainan ng pinakamahalagang obra sa koleksyon ng pamilya Alcaraz. Ang reputasyon ko bilang isang art dealer ay nakasalalay sa pagiging tunay nito. Kung ito ay peke, hindi ko alam kung paano ko haharapin iyon. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na pagkabahala. Isang pagkabahala na bihira niyang ipinakita. Nakita ni Laya ang bigat na dala ni Santino. Ang kanyang puso ay kumirot, at ang damdamin niya para kay Santino ay lumalim pa. Paano niya sasabihin ang katotohanan na ang pintang ito na pinoprotektahan niya ng husto ay isang peking obra na konektado sa pagkasira ng kanyang sariling ama? Ang kanyang misyon ay naging mas komplikado. Ang kanyang pagmamahal sa Santino ay nagiging isang balakid sa kanyang paghahanap ng katarungan. Sir, sa tingin ko, ang pinakamabuting gawin ay ang magsagawa ng masusing pagsusuri. Sabi ni Laya, sinusubukang panatilihin ang kanyang boses na neutral. Minsan, ang katotohanan ay nakatago sa mga detalye na hindi natin inaasahan. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inmay Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Napatingin si Santino kay Laya, isang sulyap na puno ng pag-asa. Iyon din ang naisip ko. Ngunit sino ang mapagkakatiwalaan? Marami sa mga eksperto ay may sariling interes. Ngunit ikaw, Laya, mayroon kang kakaibang pananaw. Uminga siya ng malalim. Sige, Laya. Simulang ngayon, kung may pagkakataon ka, gusto kong tingnan mo ang hapag, kainan ng mas detalyado. Sabihin mo sa akin ang anumang mapansin mo. Sasabihin ko na aaralan kita tungkol sa sining, na ako ang iyong guro. Ito ang pagkakataon na hinintay niya. Ngunit ito rin ang naglalagay sa kanya sa mas malalim na panganib.
Ang pagtutulungan ni Laya at Santino ay nagsimula ng lihin. Sa mga pagkakataon na walang tao, si Laya ay magbibigay ng mga insight kay Santino. Sir, napansin ko ang isang kakaibang pigment sa ilalim ng balis dito, sa bahaging ito ng pinta. Hindi ito karaniwan sa panahon ni Maestro Alvaro. O ang paraan ng pagkakayari ng mga kulay dito sa background ay tila nagpapahiwatig ng ibang artist. Dahan, ang mga insight na ito ay nagpatibay sa mga hinala ni Santino. Sa isang gabi, habang iisa sila sa silid, aralan, nagbahagi si Santino ng impormasyon na nakuha niya. Nakipag-ugnayan ako sa ilang lumang koneksyon. May isang art dealer na nagngangalang Rogelio Salazar ang nagkaroon ng malaking koleksyon ng mga Alvaro noong nakaraan at siya rin ang nasa likod ng transaksyon sa hapag-kainan na ito. Ang problema, may mga buluman din tungkol sa kanyang pagiging konektado sa mga kaso ng pamimigay. Parang palagi siyang nasa likod ng mga questionable na mga obra. Ang pangalan ni Rogelio Salazar ay nagpalamig sa dugo ni Laya. Ito na nga. Ang lalaking nakita niya sa TV, ang lalaking konektado sa kaso ng kanyang ama. Uugnay na ang lahat. Ngunit ang panganib ay nagsimula nang maging mas malinaw. Isang hapon, habang naglilinis si Laya sa labas ng mansyon, may napansin siyang kakaibang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanto. Ang salamin nito ay tintado. Ilang beses niyang nakita ang sasakyan na yon sa mga nakaraang araw. Hindi lamang yon. Isang araw, nang iniwan ni Santino ang kanyang briefcase na naglalaman ng mga luwang dokumento sa kanyang opisina habang may pinuntahan siya sa labas. Pagbalik niya ay napansin niyang tila may naggalaw sa kanyang mga papeles. Walang nawala, ngunit ang pakiramdam niya ay may naghanap. Tila may naghahanap ng impormasyon, Laya. Bulong ni Santino sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagbabantay. Maging maingat ka. Ang babala ni Santino ay lalo pang nagpatibay sa hinala ni Laya na may nakabantay sa kanila. Ang mga perlas, ang kaso ng kanyang ama, si Rogelio Salazar, at ngayon, ang mga mata na sumusubaybay. Lahat ay nagkonekta sa isang mapanganib na laro. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang mga perlas. Ano kaya ang tinutukoy ni Mang Fidel? Ito ba ay isang simbolo? Isang pangalan? O isang literal na bagay? Ang hapag, kainan ay hindi lang isang susi. Ito ay isang mapa. At ang kanyang ama ay may alam. Isang bagay na itinago ni Rogelio Salazar. Kailangan niyang lumalim pa, kahit na ang bawat hakbang ay naglalagay sa kanilang dalawa sa mas matinding panganib at sa mas malalim na paghaharap ng katotohanan sa pagitan ng kanilang mga puso. Ang bawat hakbang ni Laya at Santino ay naging mas maingat, mas sinadya, habang munting lumalalim ang kanilang pagtutulungan. Ang maliit na marka ng perlas sa hapag, kainan ay naging sentro ng kanilang mga pinagsamang pag-aal. Sa mga oras na tahimik ang mansyon o sa mga pagkakataong kunwari ay nagtuturo si Santino kay Laya tungkol sa sining, palihin nilang sinuri ang obra, gamit ang mga natatanging kaalaman ni Laya at ang mga resources ni Santino. Napansin mo ba ang kakaibang brushwork dito sa ilalim ng mesa, Laya? Anong ni Santino isang gabi? Habang nakaturo sa isang partikular na bahagi ng pinta gamit ang isang laser pointer. Ito ay tila, hindi gaanong refined para sa isang maestro. Tumango si Laya. Hindi lang iyan, sir. Ang pignat na ginamit sa bahaging ito ng background, particular sa mga haligi, ay may bahay ng isang chemical compound na hindi pa gaanong ginagamit noong panahon ni Alvaro.
mayroon ding isang anino na tila hindi makatwiran sa pinanggalingan ng liwanag sa loob ng pinta. Para itong isang disris. Habang mas lumalalim ang kanilang pagsusuri, natuklasan nila ang mga pattern at inconsistencies na hindi makikita ng ordinaryong mata. Ang mga proporsyon ng mga tauhan sa hapag ay bahagyang lumihis. Ang ilang mga prutas sa prutasan ay may hindi naturang na kuno. At laging naroon ang maliit na marka ng perlas na tila naghihintay na maunawaan. Isang hapon, sa pag-aaral ng mga lumang sulatin at sketch ni Maestro Alvaro na nasa koleksyon ng Alcaraz, napansin ni Laya ang isang motif na paulit-ulit na lumilitaw, isang kumpon ng mga bituin na bumubuo sa konstelasyong perlas. Ito ay tila isang personal na simbol ni Alvaro, isang bagay na nakatago sa kanyang mga gawa. Tingnan mo ito, Santino, sabi ni Laya. Ipinapakita ang isang lumang sketchbook. Ito ang paboritong konstelasyon ni Maestro, ang perlas. At ito, itinuro niya ang isang sulok ng hapag. Kainan, mukha itong nakatagong representasyon ng konstelasyong ito. Hindi sa direktang paraan, kundi sa pagkakaayos ng mga mansya ng tinta o sa pagkakatabing ng mga anino. Para itong isang kod, nagulantang si Santino. Isang kod, ibig mong sabihin, ang hapag, kainan na ito ay hindi lamang peking obra, kundi isang mensahe. Tuon, nagsimulang mabuo ang kanilang teorya. Ang hapag, kainan, ay hindi lamang isang simpleng peke. Ito ay isang palaisipan, isang mapa. Sa pagtatapat, apat ng mga lumang mapa ng Manila at mga architectural blueprint ng mga lumang simbahan na nakita sa mga papeles si Maestro Alvaro. Sa wakas, ay nabuo ang isang buong larawan. Ang mga kakaibang detalye sa likod ng pinta, ang kakaibang disenyo, ang mga bintana. Ang mga haliging may hindi pangkaraniwang carvings ay hindi mga stylistic errors. Dito ang mga landmarks na bumubuo ng isang serye ng mga pahiwatig. Hindi ito tungkol sa pintang ito, Santino, bulong ni Laya, habang nakaturo sa resulta ng kanilang pagsasaliksik sa isang lumang mapa. Ang hapag, kainan na ito, ay isang prasi. Ito ay isang mapa na nagtuturo sa lokasyon ng isang tunay na kayamanan. Ang lihim ng perlas, sabay nilang sabit, abang nakatingin sa kung saan tinuturo ng mapa. Ito ay isang obra maestra na matagal nang nawawala, pinaniniwala ang nasunob sa isang sunog o ninakaw. Ito ay sinasabing naglalaman ng isang mahalagang kwento. Isang katotohanan na naisitag ni Maestro Alvaro bago siya maglaho ng misteryoso sa kanyang huling mga taon. Isang obra na maaaring magbago sa kasaysayan ng sining ng Pilipinas. Ang tunay na hapag, kainan ay malamang na nasira o itinago upang gawing painang peking obra na ito. Ngunit bago pa man nila, lubos sa maunawaan, ang lahat, ang anino ni Rogelio Salazar ay nagsimulang lumantad. Sa isang part gala na dinaluhan ni Santino, kung saan nagawa ni Laya na makapasok bilang karaniwang kasambahay ng pamilya Alcaraz, nakita niya si Rogelio. Ang lalaki ay may matikas na tindig, ang mga mata ay matalin, at ang ngiti ay may bahid ng pagmamataas. Nakikipag-usap siya sa matataas na personalidad sa mundo ng sining, tila isang respetadong negosyante. Ngunit sa likod ng kanyang mga kilos, may nararamdaman si Laya na kadiliman. Nakipag-ugnayan ako sa isang kontak ko, bulong ni Santino kay Laya pagbalik niya sa mansyon. Si Rogelio Salazar ang nagbenta ng hapag. Kainan na ito sa aking ama. May mga balita rin siya ang nasa likod ng maraming transaksyon ng mga questionable na sining sa nakaraan. At
Ang pangalan ng ama mo, Mang Fidel, ay link din sa kanya. Si Mang Fidel ang restorer na ginamit ni Rogelio sa ilan sa kanyang mga proyekto bago ang iskandalo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Laya. Kinamit. Oo. Tila ayon sa aking kontak, si Mang Fidel ay kilala sa kanyang husay sa paggaya ng stele ng mga lumang maestro para sa restoration. Si Rogelio ang nagbigay sa kanya ng mga komisyon. Paliwanag ni Santino. Pagkatapos nang lumabas ang mga peking obra, si Mang Fidel ang pinagbintangan. Para bang siya ang naging falgoy. Ang katotohanan ay naglalahad na si Rogelio salasal ang utak sa likod ng lahat. Siya ang gumamit kay Mang Fidel upang lumikha ng mga decoy paintings o restored works na kalaunan ay ipinapasa niya bilang peke at pagkatapos ay inilagay ang lahat ng sisi kay Mang Fidel upang alisi ang isang matalas na mata sa industriya na makakahadlang sa kanyang mga plano. Ang kanyang tunay na layunin. Ang lihim ng Perlas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Laya. Kailangan niyang makita ang kanyang ama. Sa tulong ni Santino, na gumamit ng kanyang impluensya, nagawa ni Laya na makadalaw sa kanyang ama na ngayon ay nasa house, arrest sa isang libid na bahay, bantay, sarado, ngunit mas ligtas kaysa sa bilangguan. Ang muling pagkikita ni Laya at Mang Fidel ay puno ng emosyon. Niyakap ni Laya ang kanyang ama ng mahigpit, ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Ama, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Hinawakan ni Mang Fidel ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nalulupaypay sa pagod at lungkot. Sinubukan ko, Laya. Sinubukan kong magpadala ng senyas. Ang mga perlas. Ngunit huli na ang lahat. Alam ni Rogelio na alam ko ang tungkol sa ang lihim ng perlas. Ginawa niya akong pain. Inamit niya ako upang lumikha ng mga peking kobra na ito, hindi upang dayain, kundi upang itago ang tunay na kayamanan. Ginawa niya akong master forger para sa kanya, ngunit ang totoo, ang signature ko ay naroon para magpadala ng senyas, hindi upang linlangin. Ginawa niyang peke ang hapag, kainan, upang ang lahat ng atensyon ay nasa pintang iyon, habang siya ay palihim na hinahanap ang tunay na obra. Ipinakita ni Mang Fidel kay Laya ang ilang lihin na sketch at mga tala na nagpapakita ng detalyadong plano ni Rogelio. Ang perosil sa likod ng hapag, kainan, ang watermark na nakita ni Laya, ay isa lamang sa maraming senyas na sinubukan ni Mang Fidel na ipadala. Ang bawat peking obra na ginawa ko para kay Rogelio ay mayroong nakatagong senyas, Laya. Ang hapag, kainan, ay ang pinakamalaki, ang pinakamalinaw na mapa. Alam kong may matalas kang mata. Alam kong mauunawaan mo, ang mga mata ni Mang Fidel ay lumabo. Narinig ko ang mga balita, Laya. Si Rogelio ay lalong nagiging delikado. Nalaman na niya na may naghahanap. Maging maingat ka, anak. Ang buhay ni Maestro Alvaro ay puno ng mga lihin at ang lihim ng perlas ay ang pinakamahalaga. Maaari itong makasira ng maraming reputasyon, pati na rin ang kayamanan ni Rogelio. Sa labas, ang mga anino ng gabi ay lalong lumalalim. Ang pagbabanta ni Rogelio sa Lazar ay naging mas matindi. Nagsimula silang makatanggap ng mga anonymous calls at messages na nagbabanta, nagpapahiwatig na may nakakaalam sa kanilang ginagawa. Ang mga itim na sasakyan ay mas madalas nang makita malapit sa mansyon ng Alcaraz. Alam ni Rogelio na malapit na sila. Pagbalik ni Laya sa mansyon, hindi na niya
kayang itago ang katotohanan. Ang bigat ng kanyang misyon, ang pagmamahal niya kay Santino, at ang panganib na kinakaharap nila ay nagtulak sa kanya na maging tapat. Isang gabing tahimik, matapos ang hapunan, habang sila ay nag-iisa sa silid, aralan, nagdesisyon si Leia. Santino. Tawag niya, ang kanyang boses ay nanginginig. May kailangan akong sabihin sa iyo. Ang buong katotohanan. Tinignan siya ni Santino, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. No yon, Leia. Uminga ng malalim si Leia. Ako si Leia de la Cruz. Ang anak ni Mang Sadel de la Cruz. Ang art appraiser na nawawala. Na ngayon ay nagtatago bilang isang kasambahay. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang tunay na propesyon, ang iskandalo ng kanyang ama, ang pagkasira ng kanilang pamilya, at ang kanyang misyon na hanapin ang katarungan at minsan ang katotohanan sa likod ng hapag, kainan. Ikinuwento niya kung paano siya nagpanggap, kung paano siya nagmatyag, at kung paano siya unting nahulog sa kanya. Nakatitig lamang si Santino. Sa kanya, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Pagkabigla, anlilin lang, tila gumungo ang kanyang mundo. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang babaeng dahan niyang minamahal, ay isang manluloko. Niloko mo ako, Leia? Ang lahat ng ito, isang kasinungalingan. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Ang ama mo. Ang lalaking sinira ang reputasyon ng sining. At ikaw, pinakawalan mo ang ganoong tao sa aking tahanan. Ang mga luha ni Leia ay dumalol. Hindi, Santino, hindi ako nanggaling dito upang manlinlang. Nanggaling ako dito upang hanapin ang katotohanan. Ang ama ko ay inosente. Si Rogelio Salazar ang nagplano ng lahat. Ginamit niya ang ama ko, at ngayon ay hinahanap niya ang lihim ng perlas na may masama siyang layunin. Ang hapag, kainan na hawak mo ay bahagi ng kanyang laro. Ito ay isang peking obra, Santino. Isang mapa na idinisenyo upang magtago ng isang mas malaking katotohanan. At ang katotohanan iyon ay maaaring makasira hindi lamang kay Rogelio, kundi pati na rin sa reputasyon ng pamilya Alcaraz. Ang mga salita ay tumatak sa isip ni Santino. Ang sakit ng pagtataksil ay naipaglaban sa kanyang malalim na paniniwala sa katotohanan at sa katotohanang nasa likod ng mga salita ni Leia. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang desperasyon sa kanyang tinig. Ang kanyang puso ay nahati. Ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, at ang babaeng ito na ngayon ay buong tapang na inilalatag ang kanyang kaluluwa sa harap niya. Lumapit si Santino kay Leia. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Kung ano man ang nararamdaman ko para sa iyo, Leia, higit pa sa anumang kasinungalingan na nagawa mo, ngunit ang reputasyon ng aming pamilya, ang pamana ng aming pangalan, ito ay hindi biro. Pumitaw siya sa kanyang mga kamay. Naglakad patungo sa bintana at tumingin sa kadiliman. Kung ang sinasabi mo ay totoo, kung ang hapag, kainan ay pek, at ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking scam na kinasangkutan ni Rogelio Salazar, at ang pamilya Alcaraz ay naging biktima ng panloloko, paano natin ito haharapin? Maaaring gumumo ang lahat. Nilingon niya si Leia, ang kanyang mga mata ay nanunukso sa pagitan ng ibig, akot, at pagdududa. Paano tayo magtitiwala sa isa't isa, Leia? Paano tayo magpapatuloy? At higit sa lahat, handa ka bang harapin ang mundo
ang mga alkaras at ang lahat ng posibleng kahihinatnan upang ilantad ang katotohanan kahit na maaaring makasira ito sa akin at sa lahat ng pinahahalagahan ng aking pamilya. Nilingon ni Laya si Santino. Ang determinasyon ay bumalik sa kanyang mga mata kasama ng pag-ibig. Handa ako, Santino. Kung handa ka ring maniwala sa akin at handa kang ipaglaban ang katotohanan, anuman ang mangyari. Ang mga perlas ay naghihintay. Ang kanilang mga mata ay nagdagpo, isang sandali ng katahimikan na pinupuno ng hindi natukoy na mga damdamin at isang desisyong magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Kailangan nilang magpasya kung ang pag-ibig at katotohanan ay sapat na upang malagpasan ang sumpa ng nakaraan at ang panganib ng kasalukuyan. Ang gabi ay umapos sa Alcaraz Mansion, ngunit sa silid, aralan, ang tensyon ay mas matingkad kaysa anumang dilin. Si Santino, nakatalikod kay Laya, ay patuloy na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga salita ni Laya ay umalingaw sa isipan niya. Peking obra, ama niya'y inosente, si Rogerio ang utak ng lahat. Ang mundo niya'y iyumanig. Handa ako, Santino, muling sinabi ni Laya. Ang boses ay matatag ngunit may bahid ng pakiusa. Kung handa ka ring maniwala sa akin at handa kang ipaglaban ang katotohanan, ano man ang mangyari. Ang mga perlas ay naghihintay. Nilingon siya ni Santino, ang kanyang mga mata ay matamlay, ngunit may bagong liwanag na sumisibol. Ang pagkadismaya ay dahang nawala, napalitan ng iisip at determinasyon. Ang pagmamahal niya kay Laya ay isang bukas na sugat, ngunit ang katotohanan ay isang lason na kailangan niyang lunukin, gaano man kapait. Matagal siyang tumahimik, pinakikinggan ng tibok ng sariling puso. Laya, bulong niya, lumapit sa dalaga. Humawak siya sa magkabilang pisngi nito. Tinitigan ang kanyang mga mata. Pinili mong magtago ng lihin. Oo. Ngunit ngayon, pinili mo ring ilantad ang sarili mo sa akin, kasama ang lahat ng panganib. Hindi ko ipinagmamalaki ang unang reaksyon ko. Ngunit, ang pagmamahal ko sa sinin at ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kayang baliwalain ang katotohanan ito. Napabuntong, hininga siya. Kung ang sinasabi mo ay totoo, kung ang pamilya Alcaraz ay naging biktima ng isang malaking panluloko, kung ang aking ama ay nalinlang, kung gayon, mas lalo natin kailangan itong labanan. Anuman ang kahihinatnan, magkasama tayo. Isang luha ng kaligayahan ang gumulong sa pisngi ni Laya. Niyakap niya si Santino nang mahigpit, naramdaman ang init at lakas ng kanyang pagyakap. Ang desisyon ay nabuo na. Magkasama silang haharap sa panganib. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paghahanap. Ang kanilang unang hakbang ay bumalik sa hapag, kainan. Hindi nagbilang katulong at amo, kundi bilang magkatuwang sa isang misyon. Sa liwanag ng umaga, na sinilayan ng masusing pagtingin, ang mga pahiwatig na itinuro ni Mang Fidel ay naging mas malinaw. Ang brushstrokes, ang mga kulay, ang mga anino, lahat ay may sariling kwento. Ang konstelasyong perlas na nakita ni Laya sa sketchbook ni Alvaro ay mayroong eksaktong katapat sa kung paano nagkabit. Kabit ang mga bahagi ng pintang peke. Ang mga bituin na ito ay hindi random, paliwanag ni Laya. Itinuro ang isang partikular na bahagi ng pinta. Ito ay nagtuturo sa mga punto sa isang mapa. Ang mga longitude at latitude ay hindi direktang isinulat, kundi kinakatawan ng mga kulay, ng mga distansya sa pagitan ng mga bagay sa loob ng pinta
at maging ng mga pagkakamali sa perspektiba na tanging isang may alam ang makakaintindi. Sa tulong ng mga lumang mapa ng Intramuros at mga historical records na kinuha ni Santino mula sa kanilang pribadong library, unti nilang nabuo ang larawan. Ang unang bitrin sa kanilang mapa ay nagtuturo sa simbahan ng San Agustin, ang pinakamatandang simbahang bato sa Pilipinas, na kilala sa kanyang baroko architecture at mga trompe l'oeil paintings sa Quizamen. Ang maestro Alvaro ay madalas na gumugo ng oras doon noong kanyang kabataan. Ani Santino, binabasa ang isang lumang biografiya. Siya ay isang mag-aaral ng mga Agustinong Praile. Marahil ay mayroon siyang inilagay na pahiwatig doon. Nagpasya silang magtungo sa San Agustin kinagabihan, nagbala kayo bilang ordinaryong turista. Sa loob ng simbahang napuno ng kasaysayan, ang bawat pasilyo, bawat dambana, ay tila bumubulong ng mga lumang lihin. Habang si Santino ay kunwari humahanga sa mga retablo, si Laya naman ay masusing sinuri ang bawat detalye. Ang kanyang mga mata, sanay sa paghahanap ng mga hindi pangkaraniwang bagay, ay nakatuon sa isang maliit na ukit sa ilalim ng isang sipin mula sa Latin sa isang lumang altara. Isang maliit, halos hindi na makitang perlas na may hugis tulad ng isang spiral o garin. Ito ang eksaktong disenyo ng pearl seal na nakita niya sa likod ng hapag kainan. Sa tabi ng ukit, mayroong isang malabong titik na nakaukit din, isang L at isang R na magkadikit na tila mga inisyal. Nang dahil itong kinuskos ni Laya, lumitaw ang isang bahagyang indensyon sa bato. Isa itong cryptic message na nagtuturo sa isang lumang bahay sa Laguna. Paglabas nila sa simbahan, napansin ni Laya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng kalsada. Ang mga bintana ay tinted. Isang lalaki ang nakasandal sa van, nakatingin sa kanilang direksyon. Nagkatitigan sila ng ilang sandali bago lumingon ang lalaki. Napansin mo ba yon? Pulong ni Laya kay Santino. Tumango si Santino. Ang panga ay nakakuyong. Oo. Mukhang may nakasunod na. Hindi ito direktang pagbabanta, ngunit isang senyales na alana ni Rogelio na may naghahana. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanap habang ginagamit din ang kanilang mga mapagkukunan upang magsaliksik tungkol kay Rogelio. Si Santino, gamit ang kanyang koneksyon sa mga art dealers at mga dating kasamahan, ay nakakita ng mga unusual transactions na konektado kay Rogelio Salazar, mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga lumang sining na biglang lumitaw sa merkado, at pagkatapos ay nawawala ng walang malinaw na paliwanag. May isang lumang ledger na nagpapakita ng isang malaking halaga ng pera na ipinasa kay Rogelio ng isang hindi kilalang entity ilang taon na ang nakalipas, kasabay ng biglaang pagkawala ng ilang Alvaro sketches mula sa isang pribadong koleksyon, sabi ni Santino habang nagpapakita ng mga dokumento kay Laya sa kanyang opisina. Ang ledger na ito ay bahagya lang sa isang lumang auction house na sumara na. Samantala, si Laya, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang appraiser, ay nagpatuloy sa pagsusuri ng mga lumang catalogs at art reviews. Natuklasan niya ang ilang mga pahiwatig ng forgeries na nauugnay kay Rogelio na lumitaw at mabilis ding nawala, na nagpapahiwatig ng isang organisadong operasyon. May isang bagong diskubre na pinta ni Alvaro na lumabas sa isang exhibition sa Sibulay ng taon na ang nakalipas, sabi ni Laya. Ipinapakita ang isang clipping. Ang estilo ay bahagyang may, ang pigments ay hindi tugma sa kanyang panahon. Ngunit mabilis itong binili ng isang anonymous collector bago pa man magkaroon ng malalim na pagsusuri. Sigurado akong si Rogelio ang nasa likod nito. Sa mga paglalakbay nila, ang kanilang relasyon
ay lalong lumalin. Si Laya, ang mapanurin niyang mata, ay nakakita ng mga detalye na hindi mapapansin ng iba. Si Santino, sa kabilang banda, ay nagdala ng pragmatismo at kaalaman sa mundo ng sining, kasama ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan at mag-neligek sa mga mapanganib na sitwasyon. Sa bawat pagsubok, sa bawat sandali ng panganib, ang kanilang mga kamay ay kusang naghahanap ng isa't isa, isang tahimik na pangako ng suporta. Ang pangalawang clue mula sa San Agustin, ang initial na ato ay nagturo sa isang lumang bahay na bato sa Laguna na pagmamay, ari ng isang pamilya na kilala sa kanilang koneksyon sa sining noong panahon ng Espanyol. Ayon sa mga tala, si Maestro Alvaro ay madalas na bumibisita sa bahay na ito at gumawa ng ilang commission works doon. Maaring ang ato ay initial ng isang taong malapit kay Alvaro. Nagpasya silang magtungo sa Laguna sa isang madilim na gabi. Ang biyahe ay tahimik, ngunit puno ng tensyon. Sa bawat curve ng kalsada, tinitiyak ni Santino na walang nakasunod. Ang bahay na bato ay nakatayo sa isang liblib na lugar, napapalibutan ng matatandang puno at makapal na halamanan. Ang kanyang lumang pader ay binalot ng mga lumot at ang bawat bintana ay tila mga mata na nakatitig sa kanila. Ito na siguro, bulong ni Laya, humigpit ang hawak sa braso ni Santino. Tahimik silang pumasok, ang pinto ay bahagyang bukas. Ang loob ng bahay ay napuno ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ang ilaw ng flashlight ni Santino ay sumayaw sa mga lumang muebles na binalot ng mga puting tela, tila mga multo. Nagsimula silang maghanap, sinuri ang bawat silid, bawat sulok. Ang mga kakaibang marka at disenyo na nakita ni Laya sa mapa mula sa hapag, kainan ay nagbibigay ng pahiwatig. Sa isang lumang study, sa likod ng isang sirang aparador ng libro, natuklasan ni Laya ang isang nakatagong kompartimento. Sa loob, ay mayroong isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Pinuksan ito ni Santino ng may pag-iingat. Sa loob ay naroon ang isang lumang journal, isang balumbon ng mga sulat, at isang maliit na locket na may ukit na perlas. Pinuklat ni Laya ang journal. Ito ang sulat. Kamay ni Maestro Alvaro. Ang atwa ay ang mga inisyal niya at ng kanyang lihim na minamahal, si Lourdes Reyes. Sa bawat entry, binabanggit niya ang lihi ng perlas na isang pinta na naglalaman ng lahat ng kanyang asa, mga pangarap, at isang katotohanang nais niyang protektahan. Ngunit bago pa man nila, lubos na mabasa, ang lahat, isang malakas na tunog ang umalingaw sa labas. Sunod na mga anino ang pumasok sa bahay. Si Rogelio Salazar. Nakatayo siya sa pasilyo, nakanisi. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pagtatagumpay. Magaling, sabi ni Rogelio. Palakpak ang mga kamay. Alam kong hindi kayo susuko. Ang hapag. Kainan ay isang mapalinlang na mapa. Ngunit mukhang mas matalas ang inyong mga mata kaysa sa inaasahan ko. Sayang lang, huli na ang lahat. Nakasunod sa kanya, ang dalawang malalaking lalaki, may dalang mga armas. Ang mga ito ay walang alinlangan na ang kanyang mga henchmen. Rogelio, galit na sabi ni Santino. Pinoprotektahan si Laya. Alam namin ang lahat ng ginawa mo. Ang ama ni Laya ay inosente. Ikaw ang utak ng lahat ng panloloko. Panloloko? Tumawa si Rogelio. Tinatawag ko itong sining ng paninira. Si Mang Fadel. Isang mahusay na tagagawa ng peke.
Ngunit ang kanyang husay ay naging sagabal sa aking paghahanap ng ang lihim ng perlas. Kailangan siyang mawala sa daan. At ngayon, kayong dalawa rin. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Kumilos ng mabilis sa alarang mga tauhan ni Rogelio. Inulak ni Santino si Laya sa likod niya, sinubukang harangan ng kanilang daan. Isang sipa ang tumama sa kanyang tiyan at napahawak siya. Kunin ang mga ito, sigaw ni Rogelio. Lalo na ang babae. Siya ang susi sa lahat ng lihin. Habang nagaganap ang pakikipaglaban ni Santino sa isa sa mga tauhan, sinunggaban naman ng isa si Laya. Sinubukan niyang lumaban. Pinilit na bitawan ang hawak niya. Ang journal ay nahulog sa lupa. Lumabas ang isang balumbon ng parchment na may nakaguhit na isang komplikadong diagram. Wala kayong makukuha sa amin, sigaw ni Laya. Sinusubukang abutin ng parchment. Ngunit huli na. Naramdaman niya ang isang matalim na palo sa kanyang batok. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang huling nakita niya ay si Santino, nakahandusay sa sahig. Sinusubukan pa ring abutin siya. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihira. At pagkatapos, dilin. Nagising si Santino. Ang ulo ay masakit. Ang kanyang paningin ay bahagyang malabo. Laya, sigaw niya. Sinubukang bumangon. Ang kanyang tiyan ay masakit. Tumingin siya sa paligid. Ang bahay na bato ay tahimik ng muli. Ngunit wala si Laya. Wala rin si Rogelio at ang kanyang mga tauhan. Taninang nagkalat na journal at mga sulat ni Maestro Alvaro ang naiwan sa sahig. Nakita niya ang balumbon ng parchment na may diagram na nahurog mula sa journal. Pinilit niyang abutin ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilaglag niya ang parchment. Ito ay isang detalyadong mapa na may mga markang nagtuturo sa isang serye ng mga lokasyon na nagtatapos sa isang lugar na may ukit na perlas. Sa ibaba, sa sulat, kamay ni Alvaro ay nakasulat, ang tunay na perlas, nasa pusod ng Manila. Ang liwanag nito, ang aking huling paalam. Ngunit ang isipan ni Santino ay hindi nakatuon sa mapa. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang puso. Kinuha na sila. Siya ay nasa kamay ni Rogelio Salazar. Naya, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at pangako. Kailangan niyang iligtas si Laya, anuman ang mangyari. Ang kanilang pag-ibig, ang kanilang misyon, ang kinabukasan ng katotohanan, lahat ay nakasalalay sa kanyang susunod na hakbang. Isang nakakapaninlang na takip silim ang bumalot sa Maynila, ngunit sa liblib na bodega ni Rogelio Salazar, ang dilin ay mas malalim kaysa sa anino ng gabi. Nakagapos si Laya sa isang upuan, ang bibig ay nakatakip ng tela, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim sa pagmamasid sa bawat galaw ni Rogelio. Ang lugar ay puno ng mga kahon, balot ng alikabok, at ilang mga hindi natapos na forgeries na nagkalat sa paligid, isang ebidensya ng lawak ng kanyang operasyon. Si Rogelio ay abala sa pag-aaral ng balumbo ng parchment na nakuha niya mula sa Laguna, ang mapa ni Maestro Alvaro. Hindi mo ba maintindihan? Binibini. Malakas na tawa ni Rogelio, halos parang baliw. Ang henyo ni Alvaro ay nasa kanyang mga lihin, hindi lamang sa kanyang mga pintang nakikita. Ang lihim ng perlas. Ito ang susi sa lahat. Isang kayamanan na walang katumbas, pinilit ni Laya na igalaw ang kanyang mga kamay. Subalit mahigpit ang tali.
Alam niyang hinahanap na siya ni Santino. Dapat siyang iwan ng senyales, isang pahiwatig. Sa pagkaligalig ni Rogelio sa kanyang paghahanap, nakita niya ang isang maliit na bukas na kahon sa tabi niya at sa loob nito, isang tubo ng ultramarine pigment, paboritong kulay ni Maestro Alvaro at isa rin sa pinakamahal. Ito ang ginagamit ni Rogelio sa kanyang mga forgeries. Sa isang mabilis na iisip, sinimulan niyang kuskusin ang kanyang nakagapos na pulso. Sa kahon, umaasang iwan ng bakas ng asul sa tela ng kanyang danit. Isang pahiwatig na tanging isang kasamahan sa sining ang makakaintindi. Samantala, sa lumang bahay na bato, kinailangan ni Santino ng ilang sandali upang maabangon. Ang kanyang tiyan ay masakit, ang ulo ay umiikot, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling malinaw sa isang bagay, Laya. Wala na si Laya. Ang bawat tibok ng puso niya ay isang tawag sa pangalan nito. Laya, bulong niya, pinilit na abutin ng parchment na mapa. Ang sulat, kamay ni Alvaro. Ang tunay na perlas, nasa pusod ng Manila. Ang liwanag nito, ang aking huling paalam. Sinuri niya ang mapa. Ito ay isang detalyadong diagram na may mga serye ng mga lokasyon, ngunit hindi direkta. Ito ay isang rebus, isang desolpos na gumagamit ng mga simbolo at mga bahagi ng arkitektura ng Manila. Ang huling marka, isang perlas, ay nakaturo sa isang partikular na sulok ng mapa ng Intramuros, hindi sa simbahan ng San Agustin, kundi sa isang lugar na mas liblib, malapit sa lumang Baluarte de San Diego. Alam ni Santino na kailangan niya ng tulong, ngunit hindi niya maaaring sabihin sa kanyang ama ang lahat sa ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. May isang tao siyang kilala, isang dating archivist mula sa pambansang museo na minsan nang nagtrabaho sa Alcaraz Auction House. Si Mang Nestor, isang matandang lalaki na mahilig sa kasaysayan at isang hindi nagmamaliw na paghanga kay Maestro Alvaro. Mang Nestor, sabi ni Santino sa telepono, ang kanyang boses ay nanininig. Kailangan ko ang tulong mo. Nasaan si Laya? Mayroon na kong mapa at tingin ko ito ay magtuturo sa ang lihim ng perlas. Pumayag si Mang Nestor kahit na hindi niya lubos na maintindihan ang sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas sa mga lumang lihim. Nakipagkita sila sa isang tahimik na kapehan sa ermita. Ipinakita ni Santino ang mapa at ang journal ni Alvaro. Ito ay, bulong ni Mang Nestor, ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang mapa na ito ay hindi para sa isang lugar, Santino. Ito ay para sa isang oras. Ang mga bituin, ang mga anggulo, ito ay mga pahiwatig sa mga celestial eldents na magaganap sa isang particular na petsa at oras. At ang petsa ay ngayong gabi. Sa paglitaw ng unang bituin, napatingin si Santino sa kanyang relo. Anong oras? Sa loob ng 2 oras, tugon ni Mang Nestor, ang mga bituin sa Alvaro's constellation ay magkakaroon ng perpetong aligment. Kung saan bumabagsak ang kanilang liwanag, doon mo mahahanap ang perlas. Ang mapa, sa wakas, ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pusod ng Maynila ay hindi isang lugar, kundi isang sentro ng enerhiya at oras. Ang Baluarte de San Diego, ang mga celestial coordinates, lahat ay tumuturo sa isang lumang, nakatagong crypt sa ilalim ng dating Rio Monasterio de Santa Clara, na ngayon ay isang bahagi ng isang gusali na inabandona at hindi na ginagamit sa loob ng maraming taon. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Santino.
tumayo. Ngayon na. Habang nagmamaneho sila patungo sa Intramuros, nakatanggap si Santino ng isang tawag mula sa isang matalik na kaibigan niyang detective sa pulisya, si Inspector Reyes, na inatasan niyang mag-imbestiga tungkol kay Rogelio Salazar. Santino, may nakita ang mga tauhan ko, sabi ni Inspector Reyes. May isang bodega sa tondo na pagmamay-ari ni Rogelio Salazar. May nakakita ng isang itim na van na pumasok doon kanina at may lumabas na isang babaeng may suot na uniforme ng kasambahay. Yon si Laya, bulong ni Santino. Kailangan nating puntahan doon, Inspector. Huminto ka muna. Santino, sabi ni Inspector Reyes. Masyadong delikado. Padalhan mo ako ng lokasyon. Kami na ang bahala. Pantayan ninyo ang baluarte. Baka doon din siya. Dadali ni Rogelio. Nagpasya si Santino masundi ng payo ng inspektor. Alam niyang mas ligtas si Laya sa kamay ng pulisya. Ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang masamang pakiramdam. Ang anglihin ng perlas, baka ito ang hinahanap ni Rogelio. Sa pagdating nila sa inabando ng gusali, naroon na si Rogelio. Ipinakita niya si Laya na naagapos pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa nang makita si Santino. Ang kanyang damit sa bahagi ng pulso ay may bahid ng asol, ang ultramarine na pigment. Ito ay isang signal, ang perlas. Rogelio, sigaw ni Santino. Hindi mo ito makukuha. Ito ay pag-aari ng lahat. Hindi sa iyo. Sino ka para sabihan ako ng ganyang alkas? Tumawa si Rogelio. Ang iyong ama, ang iyong pamilya, sila ay mga hangal na nagpapanggap na nagmamahal sa sining habang pinapabayaan ang mga tunay na kayamanan na nakatago sa ilalim ng lupa. Doon na naintindihan ni Santino ang lahat. Hindi lang pera ang habol ni Rogelio, kundi ang kontrol sa kasaysayan ng sining, ang pagmamanipula ng mga naratibo. Ang lihim ng perlas ay hindi lamang isang pinta, ito ay isang salaysay na nais niyang silain o baluktutin. Habang nagbabanta si Rogelio, narating ng mga pulis sa pangunguna ni Inspector Reyes ang bodega, batay sa mga coordinates na ibinigay ni Santino. Ang hiyawan ni Rogelio ay naputol nang marinig niya ang mga sirena. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, nagawa niyang itulak si Laya sa isang pader at itutok ang baril sa kanyang ulo. Layuan ninyo ako, sigaw ni Rogelio. Ang kanyang boses ay nababalisa. Kung hindi, mamamatay ang babaeng ito. Sa isang iglap, bumalis sa isip ni Santino ang lahat ng kanyang natutunan mula kay Laya. Ang sining ng pagmamasid, ang paghahanap ng mga pattern, ang kakayahang magbasa ng hidden meanings. Napansin niya ang isang malaking dingding na natatakpan ng lumot. Sa loob ng journal ni Alvaro, mayroong isang sketch ng isang pader na may ukit na perlas at sa tabi nito ay nakasulat ang anaglan, angat ang buwan kapag ang perlas ay umiilaw. Rogelio, umindo ka. Sigaw ni Santino. Subukang kumuha ng atensyon. Alam mo bang niloloko ka ni Alvaro? Ang lihim ng perlas ay hindi lang isang pinta, ito ay isang buong narrative. Ang iyong hapag, kainan ay isang biro. Ang tunay na kayamanan ay nasa likod ng dingding na yon. Ngunit hindi mo ito makukuha ng walang susi. Napalingon si Rogelio sa dingding, at pagkatapos ay bumalik kay Santino. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Alam ni Santino na gumagana ang kanyang boss. Sa pagkalito ni Rogelio, kumilos si Laya. Gamit ang kanyang matinding pagpipigil sa sarili. Binitawan niya ang tali, nalihim niyang kinukuskus sa kahoy, at sinipa ang braso ni Rogelio. Pumagsak ang baril. Sa isang sipadin,
na itulak niya si Rogelio sa dingding. Agad na lumapit si Santino, sinunggaban si Rogelio. Nagsimula ang isang pakikipaglaban. Habang nagpupumiglas sila, nakita ni Laya ang isang maliit na bukas sa lumot na dingding, isang mekanismo. Ito ay parang isang lock na kailangan ng isang particular na aling na. Sa huli, nagawa ng pulisya na pasukin ang bodega at pigilin si Rogelio Salazar. Siya ay inaresto kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Ang dingding na ito, Santino, sabi ni Laya, itinuro ang mekanismo. Ang anagram ni Alvaro, angat ang buwan, kapag ang perlas ay umiilaw. Ang buwan ay ang letter na ito at ang perlas ay ang crystal sa loob ng mekanism na ito. Dapat itong umilaw sa perpekto alignment ng mga bituin. Kinuha ni Santino ang locket ni Alvaro na natagpuan nila sa Laguna. Mayroong isang maliit na butas sa likod ng perlas. Inilagay niya ito sa mechanism. Sa pagtalima ng mga bituin sa kalangitan, sumikat ang isang sinagnang liwanag mula sa locket at ang perlas sa loob ng mechanism ay umiilaw sa isang malambot, puting ilaw. Sa isang marahan na ikot, bumukas ang dingding. Sa likod nito ay isang lihim na silid. Sa gitna ay nakatayo ang isang easel at sa ibabaw nito ang isang pinta na halos nasakop ng dilim ng panahon. Ngunit ang bawat brushstroke ay naglalaman ng isang walang hanggang liwanag. Ito na. Ang lihim ng perlas. Hindi ito ang inaasahan nilang malaking, magarbo na pinta. Ito ay isang larawan ng isang babae, si Lourdes Reyes, ang lihim na minamahal ni Alvaro. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit sa isang kamay niya, hawak niya ang isang maliit na balumbon. Sa likod ng pinta, sa masusing pagsusuri, nakasulat ang isang huling mensahe mula kay Alvaro. Sa aking Lourdes, ang aking ilaw sa dilim. Ang perlas na ito ay hindi ang kayamanan ng ginto o pilak, kundi ang kayamanan ng katotohanan. Ibinabaon ko ang mga lihim ng mga magnanakaw ng sining, ang mga nagpapakasasa sa korupsyon sa ilalim ng kolonyalismo. Ang iyong mangiti ng aking inspirasyon, ang iyong lakas ng aking tapang. Ang pinta na ito, ang kanyang liwanag, ay asa para sa ating bayan, na balang araw ay makikita ang tunay na kagandahan ng kanyang sariling sining, malaya sa mga anino ng kasinungalingan. Hindi lang isang larawan si Lourdes, siya ay isang cartographer at isang aktivista sa ilalim ng lupa. Ang balumbon na hawak niya sa pinta ay naglalaman ng mga pangalan ng mga opisyal at art dealers na sangkot sa pandaraya at pagnanakaw ng sining sa panahon ng Espanyol. Ang hapag, kainan, ang fitik ay ginamit bilang isang decoy, isang sadyang maling direksyon upang protektahan ng tunay na lihim na ito. Si Alvaro ay hindi lamang isang pintor, siya ay isang tagapagtala ng kasaysayan, isang tagapagtanggol ng katotohanan. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang mga ebidensyang nakalap nila, kasama ang journal at ang parchment ay sapat na upang tuluyang ilabas ang lahat ng ginawa ni Rogelio. Sa paglabas ng araw kinabukasan, isang malaking press conference ang ginanap. Ang anglilang perlas ay ipinakita sa publiko at ang kwento ng pandaraya ni Rogelio Salazar ay inilantad. Ang mga pahayagan ay napuno ng mga headline at ang mundo ng sining ay yumanig. Si Don Luisito Alcaraz, ang ama ni Santino, ay naroon din. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at kahihiyan ng malaman na ang kanyang prize hapag, kainan ay isang tek. Ngunit si Santino, na nakatayo,
sa tabi niya, ay nagpaliwanag sa publiko kung paano sila naging biktima ng isang sophisticated scammy at kung paano niya at nilaya sa tulong ng pulisya at mga eksperto, inilantad ang katotohanan. Ang pamilya Alcaraz ay pinagsisisihan ng aming pagkakamali, sabi ni Santino, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit mas pinahahalagahan namin ang katotohanan at ang paggalang sa sining. Ang lihim ng perlas ay hindi lamang isang obra maestra, ito ay isang paalala na ang katotohanan, tulad ng isang perlas, ay dapat paghahanapan at protektahan. Kasunod nito, si Mang Fadel de la Cruz ay ganap na minan. Ang kanyang pangalan ay naibalik at ang mga akusasyon laban sa kanya ay inalis. Lumabas siya mula sa bilangguan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang makita si Laya at sa tabi niya, si Santino. Salamat, anak, sabi ni Mang Fidel, yakap si Laya. At salamat, Santino. Ang katotohanan ay nagtagumpay. Sa gabi, sa isang tahimik na sulok ng Alcaraz Mansion, nagkasama si Laya at Santino. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mas nagniningning ang pag-ibig. Pinili kong ilihim ang lahat, sabi ni Laya, ang kanyang boses ay malambing. Ayokong masaktan ka o ang pamilya mo. Niyakap siya ni Santino, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Nagduda ako sa una, oo. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo at ang paniniwala ko sa katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang pagdududa. Ipinagmamalaki kita, Laya. Hindi lamang bilang isang dalubhasa sa sining, kundi bilang ang babaeng nagturo sa akin ng tunay na halaga ng integridad at katapangan. Tumulo ang luha sa bisni ni Laya, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Sa wakas, ang kanyang ama ay malaya. Ang katotohanan ay nailabas. At sa tabi niya, ang lalaking minamahal niya na handang lumaban para sa kanya at sa kanilang mga prinsipyo. Ang angliin ng perlas, bulong ni Laya, ito ay higit pa sa isang pinta. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng paglaban para sa kung ano ang tama. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa isa't isa. Ang bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan ay lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. Tatagpuan nila hindi lamang ang isang nawawalang obra maestra, kundi ang bawat isa sa puso ng dilin. Ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang katotohanan at pag-asa, tulad ng mga perlas, ay lading mananaig. Ang pagdakip kay Rogelio Salazar ay naghudyat ng isang malalim na pagbabago sa mundo ng sining sa Pilipinas. Matapos ang magulong linggo ng paglilitis, kung saan inilantad ang bawat detalye ng kanyang mapalilang na operasyon, si Salazar ay nahatulan ng mabigat na parusa. Ang kanyang malawak na network ng mga hoarders, mga kasabwat at mga art dealers na walang prinsipyo ay bumagsak din. Isa-isa. Ang Alcaraz Auction House, sa pamumuno ni Santino, ay naging sentro ng investigasyon upang matiyak na malinis ang bawat sulok ng transaksyon. At ang lahat ng peking gawa na dumaan sa kanila ay ibinalik o sinira. Ang lihim ng perlas ay naging higit pa sa isang nawawalang obra maestra. Ito ay naging simbolo ng katotohanan na nagtagumpay sa kabila ng dulo. Matapos ang masusing pagpapanumbalik, inilagay ito sa isang espesyal na bulwagan sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Sa pangbungad na seremonya, kasama si Laya, Santino, at Mang Fidel sa harap, ang sining ay hindi lamang ipinagdiwang kundi binigyan din ng bagong kahulugan. Ang mga mata ng dalagang si Lourdes Reyes sa pinta ay tila buhay, nagpapahayag ng pag-asa
at ang walang humpay na diwa ng paglaban para sa katarungan. Sa tabi ng pinta ay nakalagay ang mga orihinal na sulatin ni Alvaro at ang balumon ng mga pangalan ng mga corrupt na opisyal na nagpapatunay na ang sining ay maaaring maging isang sandata ng katotohanan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng isang paglilinis sa mundo ng sining. Ang gobyerno, sa tulong ng mga pribadong institusyon, ay nagpatupad ng mas mahigpit na mga regulasyon sa pagbebenta at pagpapanumbalik ng sining. Ang mga art appraisers na tulad ni Laya ay nakatanggap ng mas mataas na paggalang at tiwala. Ang kanilang mga boses ay hindi nababaliwalain ng pera o kapangyarihan. Ito ay isang bagong panahon kung saan ang integridad at ang tunay na halaga ng sining ay pinahahalagahan ng higit sa lahat. Para kay Laya de la Cruz, ang buhay ay isang blangkong kanvas na muling pinipintahan ng mga kulay ng pag-asa at pagtupad. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng atapangan at talino. Hindi na siya isang kasambahay na nagkukubli sa anino. Siya ay si Laya de la Cruz, ang dalubhasa sa sining na walang takot na inilantad ang katotohanan. Sa loob ng ilang buwan, tinanggihan niya ang ilang malalaking alok mula sa mga kilalang art, galleries at auction houses. Sa halip, sa tulong ng Santino at ng kanyang ama, nagbukas siya ng sarili niyang maliit na restoration and appraisal studio, Laya's Perlas Art Studio, sa isang tahimik na kanto ng Maynila. Ang kanyang studio ay hindi lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay isang santuaryo para sa mga sining na nangangailangan ng pagmamahal at pag-unawa. Isang lugar kung saan ang kasaysayan ay binubuhay muli at ang mga lihim ay inilalantad ng may pag-iinya. Maraming mga batang pintor at art conservators ang lumalapit sa kanya, naghahanap ng gabay at inspirasyon. Ang kanyang mga kasanayan ay laging may kasamang aral tungkol sa integridad at tunay na pagmamahal sa sining. Si Mang Fadel de la Cruz, matapos mailabas mula sa bilangguan at tuluyang minan, ay muling natagpuan ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang mga kamay na minsan ay ginamit upang lumikha ng mga pekeng gawa sa ilalim ng banta, ay muling naging instrumento ng pagpapanumbalik ng tunay na kagandahan. Madalas siyang tumutulong kay Laya sa kanyang studio, nagtuturo sa mga bagong apprentices at nagbabahagi ng kanyang malawak na kaalaman sa mga teknik ng pagpapanumbalik. Ang kanilang relasyon, na minsan ay nabahilan ng sakit at pagtatago, ay lalong lumalim, pinalakas ng pag-ibig at paggalang. Naging inspirasyon siya sa marami, isang buhay na patunay na ang pagtubos at paglaya ay posible. Para kay Santino Alcaraz, ang mga nakaraang buwan ay puno ng matinding pagsubok. Ang pagkakalantad ng hapag, kainan bilang isang pek, ay nagdulot ng isang malaking pinsala sa reputasyon ng Alcaraz sa auction house. Si Don Luisito, ang kanyang ama, ay matagal na nabalot sa kahihiyan at matinding pag-iisip. Ngunit sa huli, tinanggap niya ang katotohanan at sinuportahan ang desisyon ni Santino na linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Ginawa ni Santino ang bawat hakbang upang ibalik ang tiwala ng publiko. Ipinatupad niya ang mas mahigpit na proseso ng bidding para sa lahat ng art pieces na ipagbibili at naglunsad ng mga programang edukasyon para sa publiko tungkol sa kahalagahan ng authenticity sa sining. Ang Alcaraz Auction House ay naging isang huwaran ng transparency at etika. Nakipagtulungan din siya sa pambansang Nusio at sa Laya's Perlas Art Studio para sa iba't ibang proyekto na nagpapakita ng kanyang matatag na paninindigan para sa tunay na sining. Ang kanyang pangalan ay hindi na lang Santino Alcaraz ng isang mayayamang pamilya. Siya ay si Santino Alcaraz, ang art, patron, at auctioneer na may puso para sa katotohanan.
Isang araw, habang tinutulungan niya si Laya sa kanyang studio, nakita niya ang isang lumang litrato ni Maestro Alvaro. Ang kanyang mga mata ay nanatili roon, puno ng pag-iisip. Ang dami kong natutunan mula kay Alvaro, bulong niya kay Laya, na abala sa pagpapanumbalik ng isang lumang larawan. Hindi lang siya pintor, siya ay isang historian, isang artist. Hindi lang tayo nakahanap ng pinta, kundi isang aral. Ngumiti si Laya, lumapit at yumakap sa kanya mula sa likod. At natutunan ko rin na ang pagmamahal sa sining ay hindi lang tungkol sa paghanga sa kagandahan nito, kundi sa pagprotekta sa katotohanan sa likod nito. Ang pag-ibig ni Laya at Santino ay naging tasintibay ng pinakamatatag na perlas na buo sa gitna ng mga pagsubok, pagtatago at matinding panganib. Hindi na sila dalawang individual na naghahanap ng kanilang sariling katarungan, kundi isang koponan. Ang kanilang mga puso ay isa ng pagmamahal sa sining at ng walang humpay na paniniwala sa katotohanan. Isang hapon, sa tahimik na bahagi ng harding botaniko ng Intramuros, kung saan sila madalas maglakad, naupo sila sa ilalim ng isang matandang puno. Hawak ni Santino ang kamay ni Laya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Naalala mo ba ang anaglam ni Alvaro? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambing. Angat ang buwan, kapag ang perlas ay umiilaw. Tila, ikaw ang aking buwan, Laya, at ikaw ang nagpailaw sa aking perlas, ang perlas ng katotohanan, sa aking puso. Namula si Laya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. At ikaw naman, Santino, ang liwanag na nagpakita sa akin na hindi ako iisa sa aking paghahanap. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay nasa pagiging bukas at pagtitiwa. Inilabas ni Santino ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Pinuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may nakaukit na maliit na perlas. Hindi ito isang perlas na mamahalin sa merkado, kundi isang perlas na natagpuan niya sa lumang kahon ng mga lumang kagamitan ni Alvaro sa Laguna. Isang simbolismo ng mga lihim na natuklasan at mga katotohanang inilabas. Laya de la Cruz, sabi ni Santino. Lumuhod sa harap niya, ang kanyang tinig ay naninginig, ngunit puno ng pagmamahal. Pinili kong ilihim ang pagmamahal ko sa iyo sa simula. Ngunit ngayon, wala na akong gustong itago. Gusto kong harapin ang lahat ng bukas na pahina ng buhay kasama ka. Kasama ang lahat ng pagsubok at tagumpay. Ibigin mo ba ako at babalikan natin ng bawat sining na may katotohanan sa bawat kulay ng ating kinabukasan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Laya, ngunit ito ay luha ng matinding kaligayahan. Oo, Santino, bulong niya, tumango. Aking Sandino. Iibigin kita. At sabay nating haharapin ang lahat. Ang bawat sining, ang bawat katotohanan, ang bawat bagong bukas na pahina ng buhay. Sinukatan ni Santino ang singsing sa daliri ni Laya, at pagkatapos ay mahigpit niya itong niyakap. Ang araw ay unding lumulubog, ang mga kulay ng takip silim ay nagpipinta sa langit, kasindanda ng isang obra maestra. Sa kanilang mga puso, may isang bagong bukang liwayway. Ang lihim ng perlas ay naging higit pa sa isang pinta o isang lihim na kayamanan. Ito ay naging metapora para sa kanilang pag-ibig, isang bagay na kinailangan hanapin sa gitna ng dilim. Ngunit sa sandaling natuklasan, nagliliwanag ng walang hanggan, sumisimbolo sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang paggalang sa katotohanan. Sila, bilang mga tagapagbantay ng sining at ng pag-ibig, ay handa nang harapin ang anumang pagsubok, kasing tibay ng mga perlas na binuhay muli mula sa limot.